Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Radtech students! Ngayong araw, samahan ninyo kami sa isang oras ng balitaan at impormasyon dito sa RTV Patrol. Ako si Patrick Lupos. At ako naman si Neljin Condesa. Handa na ba kayong malaman ng pinakamainit na balita sa loob at labas ng bansa? Simulan na natin! Narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. VP Sara, binatikos dahil sa lack of respect matapos ang house security breach. Sirang elevator, TDCI students hakbang-hakbang sandan ang tanging opsyon. Para sa ating unang balita, VP Sara binatikos dahil sa lack of respect matapos ang house security breach. Nahaharap sa kritisismo si Vice Presidente Sara Duterte matapos magkasala sa mga security protocol sa kanyang pagbisita sa Kamara noong Huwebes, November 21. Pinilit niyang manatili magdamag upang samahan ng Chief Staff na si Undersecretary Zulaika Lopez. Nakakulong dahil sa hindi nararapat na pakikialam sa investigasyon sa di umano'y maling paggamit ng 612.5 milyong pundo ng confidential funds. Narito ang ulat ni Chelsea Jose. Kinondena ni Representative Joel Chua ang maaksyon ni VP Sara. Tinawag itong kakulangan ng respeto sa institusyon at hinimok siya na sundin ang mga protocol. Ayon kay Chua, ang maaksyon ng mga opisyal ay sumasalamin ng kanilang karakter at mahalagang pagsunod sa mga patakaran upang mapanatili ang katarungan at seguridad. Ang insidente ay nagsimula nang dumating ang advance party ni VP Sara bandang alas 2 ng hapon at siya mismo bandang alas 7:45 ng gabi. Sa kabila ng mapakiusap mula sa opisyal ng Kamara, nanatili si VP Sara at ang kanyang security team sa opisina ng kanyang kapatid hanggang madaling araw ng Biyernes, na lumabag sa patakaran at nagdulot ng pagkaantala sa operasyon. Binigyan diin ni Chua na ang aksyon ng Vice Presidente ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa maalituntunin at sa institusyon, at hinimok ang lahat na sumunod sa patakaran bilang pagpapakita ng respeto sa institusyon. Ako si Chelsea Jose, nag-uulat. Mag-aaral ng Tagum Doctors College Incorporated ay humaharap ng malaking hamon sa kanilang araw-araw na buhay paaralan matapos mawalan ang elevator sa loob ng ilang linggo. Ayon sa mga estudyante, ang sitwasyong ito ay nagdudulot sa kanila ng labis na pagod at hirap, lalo na sa mga may kalusugan na hindi kayang maglakbay ng matagal sa hagdang-hagdang palapag ng paaralan. Narito si Yana Mijares sa karagdagang impormasyon. Simula ng masirang elevator, ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang kurso, lalo na mga nasa matataas silid, ay napipilitang maglakbay ng mataas na hagdang-hagdang palapag araw-araw. Ayon sa ilang estudyante, ang pag-akyat mula sa ground floor patungo sa itaas ay isang salik na nagsasanay ng pisikal na pagod at stress. Para sa ko, mas lisod jud walay elevator kay. Okay ra tag first floor lang tanan ang mga kanang room diri kaso dili man so. Para sa ko, mas lisod jud ang walay elevator. Nag-isip ko, especially na first year me kay among kasagaran kay nasa floor. And then, kapwa education, everyday me baktas. And then, kapit na silang oras, magbaktas yung dagan me, hangat ka yun, like hangat yun para sa ako. Pero kung nai elevator kay convenient siya para sa mga labo na dali na jud kay ngana. Makainunsad ko nga, especially sa mga tao nga mga asthmago, makainon ko nga, gusto dyan silang sitwasyon kay mag-cut sa stairs, so hangapan dyan sila, and when sila pinapagay sa sitwasyon, kaysa sa ibang students kay kaya pa man sa students, pero ang asthmago kay hina ang ilahang lungs. Lisod as student region sa Tagum Doc nga walay elevator. Gayunpaman, kasalukuyang gumagawa ng hakbang ang administrasyon ng Tagum Doctors College Incorporated sa sitwasyong ito, lalo at nalalapit na ang katapusan ng first semester. Yana Mijares, live mula sa Tagum Doctors College Main Campus. At dyan nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Muli, ako si Patrick Lupos. At ako naman si Neljin Condesa, balitang sigurado, Serbisyong katotohanan. hanggang sa muli. Dito sa RTV Patrol.